Ecclesiastes chapter 6. Mag-enjoy sa pinagpaguran. Nakita ko ang isang masaklap na bagay dito sa mundo at talagang nagpapabigat ito sa tao. Ang taong binigyan ng Diyos ng yaman, mga property at karangalan, wala nang kulang sa lahat ng gusto niya. Pero di siya binigyan ng Diyos ng kakayanan na ma-enjoy ito. At iba ang nakikinabang. Mahirap itong maintindihan at talagang nakakapanghina. Mabuhay man ng napakatagal at magkaroon ng 100 na anak ang isang tao, kahit mahaba ang buhay niya, kung di naman niya na-enjoy ang magagandang bagay sa buhay at di siya nalibing ng maayos, sa tingin ko, mas mabuti pa ang baby na pinanganak na patay. Kasi mystery ang pagkakapanganak at pagkamatay niya. At sa pagkamatay, di na siya makikilala. Hindi niya na-experience ang mabuhay. Pero mas may kapahingahan pa siya kesa sa taong nabuhay nga ng 2,000 years pero di naman nag-enjoy. Hindi ba iisang lugar lang naman ang patutunguhan ng lahat? Lahat ng pagpapagod ng tao ay para may makain siya, pero di siya nasisiyahan ng todo. Ano bang lamang ng matalinong tao sa bobo? At anong mapapala ng mahirap kung alam niya kung paanong mamuhay ng maayos kasama ang iba? Mas okay pang makontento sa kung anong meron ka kesa sa maghanap ng kung anong wala ka. Mahirap din itong maintindihan at parang paghahabol sa hangin. Kung anong meron ngayon, na-decide na dati pa. Alam natin kung ano ang tao at di niya kayang manalo pag nakipagtalo siya sa mas malakas sa kanya. Mas maraming sinasabi, mas lalong walang sense. Anong mapapala ng tao dito? Sino bang nakakaalam kung anong mas mabuti sa taong nabubuhay ng maikling panahon? Isang buhay na puno ng tanong na mahirap masagot at nawawala na parang anino. Sino bang makakapagsabi kung ano mangyayari sa kanya pagkatapos ng buhay niya dito sa mundo? Ecclesiastes chapter 7. Mga bagay na mas mabuti. Mas mahalaga ang magandang reputasyon kaysa sa mahal na pabango, at mas mabuti kaysa sa birthday ang araw ng kamatayan. Mabuti pang pumunta sa bahay na may nagluluksa kaysa sa bahay na may nagpipiesta, kasi kamatayan naman ang katapusan ng lahat ng tao at dapat itong pag-isipan ng mga nabubuhay. Mas mabuti ang kalungkutan kesa sa kasiyahan, kasi ang malungkot na karanasan nagbibigay talas sa ating isipan. Ang kabuluhan ng kamatayan ang iniisip ng matalino, pero kasiyahan naman ang iniisip ng bobo. Mas mabuti pang pagalitan ng matalino kesa purihin ng mga walang utak. Parang tunog na sangampanggatong na nasusunog ang tawa ng mga di nag-iisip. Wala din itong kwenta. Totoong dahil sa pang-aapi, pumupuro lang isip ng matalinong tao at nakakasira ng matinong pagkatao ang suhol. Mas okay ang katapusan ng isang bagay kesa sa simula nito, at mas mabuti ang pagpapasensya kesa sa pagyayabang. Huwag kang madaling magalit, kasi tumatanim ang galit sa kalooban ng mga di nag-iisip. Huwag mong sabihin, bakit mas okay dati? Kasi hindi ito tanong ng may karunungan. Mabuti ang karunungan para itong pamana. Ang lahat ng tao
may matagal na pakinabang dito. Kasi gaya ng seguridad na makukuha mo sa pera ang proteksyon ng karunungan. At higit pa doon, iniingatan ng karunungan ang buhay ng taong meron ito. Isipin mong mabuti ang ginawa ng Diyos. May makakatuwid ba sa ginawa niyang baluktot? Magsaya ka sa panahong sagana, at sa panahon ng kagipitan naman, isipin mong parehong ginawa ng Diyos ang saya at hirap para hindi malaman ng tao ang susunod na mangyayari sa Kanya. Sa buhay kong mahirap maintindihan, nakita ko na ang lahat. May taong matuwid na namatay kahit na matuwid siya. At meron namang masamang tao na mahaba ang buhay kahit na masama ang ginagawa niya. Huwag kang magpakabuti ng sobra at huwag ka ding masyadong magpakatalino. Bakit mo sisirain ang sarili mo? Huwag kang magpakasama ng todo o maging bobo. Bakit mo paaagahin ang pagkamatay mo? Kaya mabuti pang huwag kang maging sobrang mabait o masama. Kasi magiging successful sa anumang bagay ang taong may takot sa Diyos. Mas napapalakas ng karunungan ang matalino kaysa sa 10 leader na namamahala ng isang city. Sure na walang matuwid na tao sa mundo na mabuti lang ang ginagawa at never nagkasala. Huwag mong pansinin ang lahat ng sinasabi ng mga tao. Baka marinig mong nilalait ka ng servant mo. Alam mo sa sarili mo na ikaw mismo, madaming beses mo nang ginawa yun sa iba. Tines ko ang karunungan sa lahat ng bagay. Sabi ko sa sarili ko, aalamin ko ang mga sagot gamit ang karunungan. Pero di ko ito nahanap. Ang layo nito at ang lalim. Sinong makakaintindi nito? Nag-decide akong alamin, hanapin at pag-aralan ang karunungan at meaning ng mga bagay. Gusto ko ding malaman kung paano ang kasamaan ay kabubuhan at ang kabubuhan ay kabaliwan. At nalaman kong mas masaklap pa sa kamatayan ang babaeng parang trap. Ang puso niya parang patibong at net, at ang kamay niya parang mga kadena. Nakakatakas sa kanya ang taong pinapasaya ang Diyos, pero ang makasalanan, nahuhuli niya. Ito ang nalaman ko, sabi ng teacher. Pinag-connect ko ang mga bagay para malaman ang kabuuan. Paulit-ulit kong sinubukan intindihin, pero di ko nakuha. Nakakita ako ng isang matalino sa 1,000 na lalaki. Pero ni isang babae sa lahat ng ito, wala akong nakita. Ito lang ang nalaman ko. Ginawa ng Diyos ang mga tao na matuwid, pero sila ang gumawa ng kung ano-ano nilang pakana. Ecclesiastes chapter 8. Sino ang gaya ng matalinong tao? At sino nakakaalam ng meaning ng isang bagay? Ang karunungan ng tao na nagpapaaliwalas ng mukha niya at nababago ang matapang niyang mukha. Sundin ang hari. Sundin mo ang utos ng hari kasi sumumpa ka sa Diyos na gagawin mo yon. Huwag mong basta-bastang talikuran ang hari. Huwag kang sumama sa mga kumakalaban sa kanya kasi pwede niyang gawin sa iyo ang kahit anong gusto niya. Batas ang salita ng hari. Walang makakapagsabi sa kanya ng anong ginagawa mo. Ang taong sumusunod sa hari ay hindi mapapahamak at alam ng matalinong tao kung paano at kailan gagawin ang mga bagay-bagay. May panahon at paraan ang lahat ng bagay, pero maraming pasanin ang kailangang tiisin ng tao kasi walang may alam kung anong mangyayari at paano ito mangyayari. Walang taong kayang pigilan ang pagkamatay niya o palitan ang araw nito.
walang makakatakas sa panahon ng giyera, at ang masamang tao di maliligtas ng kasamaan niya. Lahat ng ito, tiningnan kong mabuti habang iniisip ko lahat ng nangyayari sa mundong ito, kung saan may taong nasa power at ang isa naman nagsasuffer dahil sa kanya. Nakita kong nilibing ang masasamang tao. Dinala sila sa libingan galing sa banal na lugar. Tapos, nagbigay parangal ang mga tao sa kanila sa mismong city kung saan sila gumawa ng kasamaan. Mahirap maintindihan bakit nangyayari ang ganito. Dahil hindi agad napaparusahan ang masamang gawain, talagang gagawa ng masama ang ibang tao. Kahit 100 times gumawa ng masama ang makasalanan at humaba ang buhay niya, alam kong magiging okay pa din ang mga may takot sa Diyos na gumagalang sa Kanya. Pero hindi magiging maayos ang masama, at gaya ng anino, di mabubuhay ng matagal ang masama kasi wala siyang takot sa Diyos. May isa pang mahirap maintindihang nangyayari dito sa mundo. May mabuting taong napaparusahan na deserve ng masasama, at ang reward na deserve ng mabubuti na pupunta sa masasama. Sabi ko nga, mahirap itong maintindihan. Kaya para sa akin, mag-enjoy na lang tayo kasi wala namang mas mabuting gawin ang mga tao sa mundong ito kaysa kumain, uminom at mag-enjoy. Dapat kasama ang mga ito sa mga ginagawa natin sa buhay na bigay ng Diyos. Noong nag-decide akong alamin ang karunungan at pag-isipan ng mga ginagawa dito sa mundo, di ako natulog, umaga man o gabi. Nakakita ko lahat ng ginagawa ng Diyos. Hindi maintindihan ng tao kung anong nangyayari sa mundong ito. Kahit gaano pa magpakabagod ang tao sa paghahanap, hindi niya talaga ito maiintindihan. Kahit pa sabihin ng matalino na alam niya ito, hindi niya kayang malaman.